Hello mga ga, masarap ito na tinapay, alagatas yung lasa at malinamnam. Ewan ko ba kung anong tawag ninyo dito sa tinapay na ito. Basta dito sa amin ay soft bao-bao at soft atis-atis ko yung tawag sa amin dito. Kaya wag na nating patagalin yan, simulan na po natin. Mga ga, para mapadali lang po yung ating video ay pinagsama ko na po dito yung ating mga ingredients at nasa video screen lang po natin. Sundan nyo lang, ganun lang din naman yan ay pagsamasamahin lang din naman. At sa ating margarine, pwedeng gumamit ng shortening at pwede ding hatiin. Kalahating margarine at kalahating shortening. At sa ating harina, pwedeng gumamit dito ng puro all-purpose flour. Yun lang ay adjust lang po kayo or tansyahin nyo lang po yung ating tubig. At pwede talaga na masahin po ninyo ito ng mano-mano hanggang sa mapakinis po ninyo ang inyong dough. Itong aking dough ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine. Ayan po, napakakinis at mababa lang po talaga yung hydration nito. Hindi masyadong malambot yung ating dough. At i-cut ko lang po ito sa 32 grams. Yung ating dough ay 1,976. I-divide lang po natin sa 32 grams ay makagawa po tayo dito or makaputol po tayo dito ng 61 peraso. Pagkatapos ko yung putulin lahat ay agad ko na yung pinigura ng pahigpit. Hatiin ko lang po ito. Yung isa ay gawin ko pong bao-bao, yung tawag dito sa amin. At yung isa naman ditong hati ay gawin ko pong atis-atis, yung tawag dito sa amin. Kailangan ay mahigpit lang po yung pagkapigura natin dito para maging masiksik yung loob ng ating tinapay na ito. At pagkatapos ko yang figurahin lahat ay agad ko na po yang giri-girian or hiwa-hiwain po dito sa ibabaw. At pagkatapos po nito ay palsahin ko lang po ito ng 1 oras. At habang pinapalsa po natin ito ay gawa na po tayo ng ating streusel or yung ating topping sa ibabaw. Meron tayo ditong harina, asukal at powdered milk and then haluin at pagkatapos ilagay yung margarine. Yung sukat nito sa ating mga ingredients ay nasa video screen lang po natin. And then lamas-lamasin lang po natin yan. Ay kiskisin lang po talaga natin ito hanggang sa magkaroon po tayo ng mga maliit na mga bilog-bilog. At ito na po yung crumbs po ng ating streusel. Ito lang po kapino. At pagkalipas ng 1 oras at 25 minutos ay pwede ko na pong isalang yung ating dough. At bago ko yan isalang ay banyahan ko muna yan ng itlog. At pagkatapos ay ilagay ko na po dito sa ibabaw yung ginawa po nating toppings or yung streusel. At isalang na po natin ito sa may preheated 190 degrees Celsius for 15 to 17 minutes hanggang sa mag-golden brown yung ibabaw. Kung sa gas oven naman natin ito lulutuin mga ga, ay ganun din yung ating baking time. At dahil ito yung request ni Suki na may pagka-tusta yung ibabaw, ito yung pagkaluto po natin. Medyo golden brown talaga yung ibabaw kasi ito po yung gusto niya. At hanggang dito lang po yung ating video mga ga. Sana may natutunan sa ating recipe ngayon. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!